Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayraga Pilipinas, Mayraga Western Visayas. Sunod kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man labahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Hunyo 30, 2025. Mabiyan, inina ang ikalima kag katapusan nga Lunes kag ulihiman nga adlaw sang bulan sang Hunyo tuig 2025. While it is the last day of June, mga biyan, ini naman ang unang adlaw sa mga bagong halal ng mga opisyal sang pungsod Pilipinas. Yes, mga biyan, subong adlaw sang Lunes, formal nga magasugod sa ila panibagong termino. Ang mga nagdalaog nga mga kandidato sa bag-o gid lamang natapos nga piniliay sang Mayo. Nagkabay as they serve, mga biyan. We look forward gid sa ila sini nga madinalag-on nga pagpatuman sang ila tag sa kamandato. Either bilang isa ka konsihal, mayor, congressman, governor, vice governor, senador, o kag party list representative, sumuman sa mga miyembro sa sangguniang palalawigan at sangguniang panlungsod. And speaking of fresh term, mga biyan, karon sa aton sining pagpalagad, kaya pabati naton mga biyan ang naging mensahe ni Governor Eugenio Jose Lacson, kaangay ni Governor Arthur Defensor Jr. Si Governor Eugenio Jose Lacson ang magpungko na sa ika-3 kagatapusan nga termino bilang gobernador sa Negros Occidental. Tuwani sila ni Governor Defensor ang kalabot sila sining third and last term bilang mga gobernador diri sa Panay kag Negros Occidental. Sa kinanda, may po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, J.P. Herbas. Sa atong mga supitag paramati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, ag Subungman. Mga kauturan naton sa Negros Occidental kag Bacolod City. Maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatami naman sa isa kabed-ayad gadlaw ang aton mga kauturan nga mga overseas Filipino workers nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad sa kahanginan kag subungman sa online.
Batihan kita live mga biyana sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sining nga mga kulturan ha, tutok na sa aton sining nga pagpahalagan subong iyang aga sa mga balita kag mga isyu nga aton nga pagadalon sa kahanginan. Wala kita mabiyan sa mga balita nga aton ginbantayan. Nagbaton sa pagdayaw ang Embahada sa Pilipinas sa Israel halin sa Filipino community leaders and organization bangod sa ilang madasig nga pagresponde sa kinahanglanon sa overseas Filipino workers ug OFWs napektuhan sa kinagamos ng Iran kag Israel. Sa dato sa Department of Migrant Workers, lakip sa mga nagpalabot sa ilang pagdayaw si Winston Santos. Siya ang leader sa Hammercast Lee Filipinem. Nahayag nga nagkilala sa pagtinguha sa embahada. Sa umpisa pa lang sa ginagamo ginayon nga naghiwat sa relief efforts ang embahada sa pagpanguna ni Ambassador Eileen Mindiola, Consul General Anthony Mandap, at DMWD Migrant Workers Office Attaché Rodolfo Gabasan. Akip sini ang medical care sa mga pilason nga Pilipino, emergency relocation sa mga nawad-an sang puduyan, bangod sang pagpambomba kag ang pagpauli sang hindi maganubo sa 26 ka Pilipino. Magluwas diri ang pagbulig sa iban pa sa ila sini nga kinahanglanon kag safety concern. Kada direktang apektado mga Pinoy ang ginhatagan sa financial assistance kag psychosocial support services. Sa subong mga biyan nagapakig-angot ang embahada sa UAE kag Thailand authorities para buligan ang mga stranded Pinoy workers na gusto makabalik sa Israel. Sa iban pa nga balita, nagaparawagan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Cold Chain Association of the Philippines na suportahan ang Department of Agriculture para mabadasig ang pagpasanyog sa cold storage infrastructure. Ginpahayag ni Secretary Laurel, ila na nga ginapadasig ang pagpasangkad sa cold chain pinaagi sa ginalunsar nga modular kag mega cold storage warehouses sa mga prioridad ng mga agricultural region. Ang ini nga mga pasilidad ang gindisenyo para mapadasig nga pasangkad kag mapadasig man ang paghatag sa mga kaangay nga mga bulig sa mga programa o kung sa mga probinsya sa aton nga pungsod. Ang mega CSWs ang ginatukod mga biyan para sa dalago nga volume storage kag may kapasidad nga 1,700 tugtog 8,000 ka pallet position. Nagpainman ang DA sang 3 billion pesos para magtukod sumugod subong nga tuig mga biyan sa ginabanta 99 ka cold storage facilities. Pagluwas sa pagbabaskog sang storage capacity, makabulig man ang network facilities para mapabaskog sa pangkabulugan, mapadasig ang distribusyon kag mapanami ang market access. Sa ibang pagid nga balita, ginapahanumdum sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang publiko nga hugot nga ginadumilian ng pagbaligya, magripak
kag hindi otorisado nga pagparagtag sa mga ready-to-eat food box kag iban pa nga relief items nga ginahatag sa tiyon sang disaster response operation. Buya sa mga may mga tuyo nga magbaligya sa mga relief assistance kag ginahatag sang DSWD sunod kay Special Assistant to the Secretary Leo Quintilla. Hugot nga ginadumilian ang ining nga buluhaton sa dalom sa Republic Act number 10121 ug mas kilala bilang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Nagipman sa ginadumilian mga biyanha ang pagtabon o kung pagkakas ng opisyal nga labels ng DSWD o kung pagbutang sa food supplies kag relief items sa mga tao nga hindi kaangay o hindi nagakaangay nga magbaton sa ginakabigman nga pagbayular o kung paglapas ang siningalay. Ugang panikintila mga biyan ang ready-to-eat food packs, iban pa nga family food packs ang ginpain para lamang sa mga individual kag pamilya nga apektado sa mga kalamidad kag emerhensya. Kag sa mga pinalidad mga biyan ha, please be reminded nga sa dalom isang layi, posible nga makasuhan ang sino-man nga individual o kung grupo nga maglapas sini. Mga kauturan naton ha nga posible nga magpangkakas ang sticker kung magkuha sa mga label kung hindi gani wala man gingakas paro gintapalan. Please be reminded ha, ginadumilian ina ang previous ng mga tinuig mga amo sila mga senaryo sa diin ang mga politiko o kuha sa mga DSW relief items. Although ginaparagtag Manila sa mga pumuluyo, ang ginobra nila, ginakakas nila ang label at islan sa ila ko galingon ng mga sticker. So please be informed ha nga ang ining nga mga buluhaton ang gugot nga ginadumilian si dalom sa Republic Act number 10121 o ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Samtang sa gihapon sa DSWD ginatag sang DSWD nga bisan sino ang mahimo makabaton sang assistance to individuals in crisis situation o kun AX program. Ginatag ni DSWD Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata ang ining salaang interpretasyon nga para lamang ini sa mga pigado ng mga pamilya. Suno sa kay Director Morata, professional man o kung hindi, manggaranon man o kung imol, may trabaho man o kung wala, ang posible nga magbaton siyang assistance to individuals in crisis situation o kung AX. Ang AX mga biyan isa ka catch-all stopgap measure kag programa nga ginahatag sang ahensya. Depende sa sitwasyon nga ginatubang sang isa ka nagapangayong individual. Dugang pa ni Morata ang inisyatibo nga ini ang hindi lamang isa ka cash aid program kundi lakip man diri ang psychosocial intervention kaangay sang psychological first aid, counseling kag iban pa. Ama ini ang magluwas pa sa pinansyal kag iban pa nga bulig para sa individual nga makayanan ang crisis situation kaangay sang pagpang-abuso, ang kapatay sang ila sini nga mga kaparentihan o kung pagkadula sang ilang mga trabaho. Ag sa atong katapusan nga balita, personal naging palabot ni PNP Chief Police General Nicolas Torre ang bulig pinansyal sa 8 ka ane rebelde bilang simbolo sang ilang pagkilala sa ilang indesisyon na magbag-ong kabuhi nagliwat nga hakson ang kalino. Hindi ang ginhiwat mga biyan sa isa ka seremonya sa Sorsogon City. Sa pangunahan nga bulig na Ilonggo PNP Chief Nicolas Torre, kada beneficiaryo ang baton siyang tig 100,000 pesos
gikan sa provincial government sang Sorsogon bilang kabahin sang reintegration program na handom nga hatagan sang panibag-o nga tsansa ang mga anay rebelde na makapamuhi sang norma kag produktibo sa sosyedad. Sa iya nga minsay ginpahayag sang Ilonggo Cup naghatagan punto niya na bukas ang PNP sa pagbulig sa mga anay rebelde para makaumpisag liwat kag mangin kabahin sa isa ka malinong kag mauswagon nga komunidad. Dugang pa niya, padayon ang pagbililigay sa PNP sa malukang nga panguluhan kag nanoituhan nga ahensya para sigurado na sunod-sunod kag padayon man ang support kag paghiya sa mga anay rebelde na luyag ng magsugod sa panibagong kabuhi. Uma naman ang pagpasalamat ni re-elected Sorsogon Governor Edwin Hamor sa mga benepisyaryo sa ila pagbalik loob sa aton nga gobyerno. Nagpasalig man ang opisyal nga siya ang magapadayon sa iya nga suporta sinalom sa iya administrasyon pinaagi sa paghatag sa panambian, edukasyon kag iban pang nga serbisyo nga makabulig sa ila padayon nga pagbag-ong pangabuhi. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 in the morning. Iban pa nga mga balita, mga biyan, bantayan sa aton sining pagpangalagad sa indigin lamang madugay. Sa sininga oras, kuha kita rin mga biyanhas ang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang pangin panyempo sa mga adlaw sa Lunes. Binabala ang posibleng bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa maabot nga bulan sa Hulyo. Na ang pila sa aton sining pamangkuton sa aton koleksyon sa Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:20 in the morning. Sa sining oras, kaupo natin sa piyag na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hello everyone, good morning. Ako ini nga itong latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, June 30, 2025. As of 3 a.m. kami ng aga, pinamonitor natin yung LPA or low pressure area. Pina-estimate natin nga ara sa may kalayoon 1,230 km east of Central Luzon. Southwest monsoon naman nag-apekto sa may Visayas, Mindanao, Central Luzon, and Southern Luzon. Samtang din naman sa Western Visayas, maka-experience ka sa magaluman ng kalangatan na may mga scattered na pag-ulan, pangalatod pa na kuog, tugas ang Southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na magahalin sa direksyon southwest to south nga magadala sang makanay tugtog makasarangan pagbalot sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagutla kagin ng 5:31 p.m. kag magkatulad ini 6:16 p.m. karon sa hapon. Pagamoy ning ating latest weather update, halin diri sa Iloilo Florida Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Aganya, salamat. Ma'am Leonor, isa naman sa mga low pressure area, ma'am. Ano kadako ang chance nga ma-develop ini sa isa ka bagyo? So far sa buong sa low chance na niya nga mag-develop into tropical depression. Pero ang ini nga RPA, wala man iti-directa diri sa ato sa Western Visayas. Pero, nag-apekta na niya sa may eastern side sa atin nga bungsod. We are almost done, ma'am, sa bulan sa Hulyo. Sa maabot na Hulyo, ano ba ang posibleng mga mangimpanya po natin, ma'am, sa mga una nga simana sa bulan? Based sa ating extended weather outlook, sir, same mga sir, ang mangin magaluman mga natin
Mapanian po, sir. Sa Subong Masimana. I see. Pero ma'am, sa bulan sa Hunyo, sa bulan sa July, mga pila ka bagyo ang posibleng nga magsunod sa Philippine Area of Responsibility. Ano sir, 2 to 3 sa tropical depression or bagyo ang atin nga expected nga magsulod or maglabay din sa ating Philippine Area of Responsibility, sir. Ayun, ma'am, for your information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man sir nga salamat. Dahil abot mga biyan, latest update sa lakat sa panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. O 2 to 3 typhoons mga biyan ha, o kung bagyo. Ang posibleng magsulod sa aton sining puso sa bulan sa Hunyo o kung sa bulan sa Hunyo. But we are praying gid mga biyan, kung may magsunod man, mga luya lang ng mga bagyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga sa ating pagparumbalik. Mga mensahe sa mga bagong opisyal at mga magatakop na sa ila sila katungdan. Atong gagapamati sa inyo pagkatapos lamang isang pila kapahandog. One, two, and... Balikan ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ang himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumunod. Service and Radyo Pilipinas. Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wait. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi mag-init, always use your wit. Mga bata, ba't tayo papasok niya? Walang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya't ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila, mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka at sila babalik sa pagsasaka. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dumako naman po tayo sa ikalawang katanungan. Sir, please banggit po ng inyo pong pangalan, posisyon, organisasyon at kung taga-saan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po, Mr. Ben Gahilonia po. Kapsi Chairman po ng Science City of Muñoz. Ang katanungan po, paano matutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa ating mga produkto na agrikultura at mapababa ang gas. Pilipinas, Mabian, alas 9:26 na sa aga. Sa sining oras mamatian natin ang pag-dialogo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kaupo ng mga National Grand Winners ang 50th Gawad Saka Parangal sa mga natatanging magsaka at mangisda sa forum na ginahiwat karon sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon 19 to 23? Oo, sa dry. Oo, so
sa basa, 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa eh. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang doon sa palay buying. Kung hindi sa iba't ibang inputs, kagaya na nabanggit ninyo. Kaya ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili, na maghahanap kayo ng urea, maghahanap kayo ng lahat ng pesticide, ang DA na ang bibili para makarami. Pagka nakarami, makamura tayo. Tapos, nandyan na yung lab, yung ating soil laboratory. Sa aking palagay, unang salta pa lang, makikita, mababawasan ang gastos natin. Dahil alam na natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda na fertilizer, kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan pahingahin muna, yun, dahil may soil analysis tayo. Kaya malaking mababawas sa ating gastos. Kasi alam na natin, eksakto lang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay ng lagay, baka sakaling gumanda. Yun ang ating ginagawa dahil wala tayong soil lab noon. Ngayon meron na tayo, makakatulong yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa ay makakatulong, hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA na rice and corn. Rice and corn talaga yung NFA. Kaya ngayon, nandun bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin, kahit anong presyo sa palengke, hindi konektado yun. Basta gagawin natin, titiyakin namin na yung hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Na hindi masyadong, hindi laging naghihirap at hindi laging hindi lagi hinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang ani. So, lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman. At mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak, yun lang naman ang hangarin natin. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo. At dumako po tayo sa ating panghuling katanungan. Sige, may ginoo pong sa harap na gustong magtanong, pangalan lang po at organisasyon at taga-saan. Okay, good morning po. Jumur Balag from Region 7, Bohol, High Value Crops, Farmer Vegetable. So, meron po akong inihanda dito, mahal na Pangulo. Nakakudigo po ako ngayon para hindi ko po makalimutan. So, ito po yung katanungan ko po. Mahaba yata yan. Mukhang mahirap na tanong yan. Mataas po to. Mga 5 tanong po. Hindi po, isa lang po. So, ito po yung katanungan ko po, mahal na Pangulo. Mayroon bang mga suportang serbisyo para matulungan ang mga individual na magsasaka na makaangkop at makabangon mula sa matinding mga kalamidad at pagbabago ng klima? Yan po. Maraming salamat po. Well, unang-una, pagka tinamaan ng bagyo at nasira ang tanim, kung depende kung ano yung tawag dito, kung nasan tayo sa season. Kung pwede pang magtanim ulit. Kung pwede pang magtanim ulit, papasok na naman ng DA at tutulungan kayo makapagtanim ulit. Kung huli na, ay bibigyan kayo namin ng suporta. Bukod pa ron, lahat ng tanim natin ay may insurance, binibigyan natin ng insurance. So, hindi kagaya ng dati na kasi yung iba na mamahalan, by province ginagawa noon eh. At siyempre, hindi kayang makover lahat. Ngunit, since ang DA na ang gumagawa, ay mas malaki na ang pwedeng insurance cover. Kaya pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod po, pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Yun ang aming iba't ibang ginagawa para sa bagyo. Sa awa ng Diyos, hindi na tayo gumaya
doon sa, kasi hindi lang bagyo pati El Nino, delikado rin tayo sa El Nino. Yun ang nangyari sa atin last year. 9 months tayo dito sa Pilipinas na walang ulan. Kaya ang daming nasirang tanim. Kaya napilitan kami mag-import ng malaki. Tapos bukod pa noon, ay nagbigay naman kami na wala pa, hindi pa buo yung insurance namin Pero ngayon, ready na tayo. Kung maulit ang El Nino at maulit yung sunod-sunod na bagyo na kung maalala nyo, 6 na bagyo yun na wala pang isang buwan, 6 na bagyo ang tumama rito sa Pilipinas, handa na ngayon tayo dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na namin ang sistema para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Kagaya na nabanggit ko, napakahirap na nga ng buhay ng farmer. Ay dapat suportahan natin ang gusto. So, yun ang aming mga ginagawa. Yung insurance na para sa mga nasirang tanim at saka yung ating pagbawi na kung sakali pa pwede magtanim ulit. Yun ang gagawin natin. Yung kailangan lang sir nakalista sila sa RSPSA. RSPSA. Basta kasama kayo sa RSPSA, kasama kayo dyan sa lahat ng mga sistema na yan. Nung last year, nakatatlo tayo na na-release doon sa PAF. More than 3. Dahil yun na nga, yung sa bagyo, ang daming nasira. Pero ngayon, alam na natin ang gagawin natin. Huwag na sana maulit yung mga nangyari last year na walang ulan na 9 na buwan. Tapos sa isang December, sa isang buwan, 6 na malalaking bagyo. Kaya sana hindi na maulit yan. Pero kahit na maulit yan, mas ready na tayo ngayon kaysa sa nung nakarang taon. Maraming salamat po sa ating pong mahal na Pangulo. Sure. Magpo-photo op lang tayo. I think 4 sets mag-photo op. That's mamaya group picture. So, sinong pwede magmando dyan? Ayan, ngayon po ay tayo po magkakaroon ng photo opportunity. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 sa aga, nabatiyan mga biyan ang dialogo kaupod sa mga manguma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iyang nanging kaupod mga biyan ang mga national grand winners sang PTF Gawad Saka parangal sa mga natatang magsakat mangisda sa forum ginhiwat mga biyan sa Zion City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ang Presidente ang ginpakilala sa 43 o kung 43 mga biyang kagawad sa national awardees sa Department of Agriculture, particularly DA Secretary Francisco Chilo Jr. kay nagpasakop sa siningag dialogo. Ang gawad sa mga biyan ang pinakamataas kay pinakaprestiyosong pagkilala sa DA in partnership sa mga local government unit. Ang award ang nagkilala sa mga exemplary performance, outstanding contribution, kag innovative ways sa mga Filipino farmers, fisherfolk institution, scientists, kag researchers sa ila sininga pagkop sa mga evolving agricultural sector towards attaining food security, sufficiency, and sustainability. Ang mga awardees mga na halin sa nanaytuhay nga mga rehiyon sa pusod kag ginapili as the best in their respective categories or subcategories. Inagalakipan sa crops category, livestock category, fisheries category, institution 1 category, institution 2 category, agricultural scientist and researcher category, agricultural extension manager and worker category, youth category, kag cross-cutting category. So congratulations kid sa atong 43 kagawad sa national awardees. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 sa aga. Bantayan ang mga dugang mabalita kag impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahandog.
Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wait. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Ano nangyari? Psst! In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it baby! Work it baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Paunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Sipon, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, hindi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, hindi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalutugat yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Pandatong bitoy. Mabuting bakawan. Maninos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun na si Lolo.
Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang pagka-agresibo o pagkainulon ang nagtulot sa imo nga magpangbugayawan. Wala sa payan sa imo lingkod na panghuna-una. Gintubuan kang ihimutig ang imong ngalan ng edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit na magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag nila yun sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na estasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kung RA 9208 may silit na bugos kabuhi na pagkabilanggo kang multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka pahinundo sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, Kapilong Istasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 sa aga. Sa yapon na pamatiga mo sa pagpakalagad sa programa, Balita Issue Kagibat pa. Malaway mga biyan, atong ginapanginbulahan ang mga graduates gikan sa Negros Occidental kag Iloilo City na nagpangibabaw sa June 2025 Special Professional Licensure Exam for Professional Teachers Secondary Level. Nagpangibabaw mga biyan sa nasabit iyang pasinawa ng mga graduates ang Binalbagan Catholic College, particular si Reyno Gison Abasolo na nakakuha sa pinakamataas ng rating nga 90.60%. Rank number 5 naman si Krisha Ann Astorga sa University of the Philippines, Visayas. Nakakuha naman siyang 88.20% nga rating. Sa datos ng Professional Regulation Commission ng PRC, 181 sa 325 ka-takers sa elementary level at 399 sa 597 ka-secondary level takers ang nakapasar sa pasinawan. Ini ang ginhiwat sa mga testing centers sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Singapore, kag Taiwan. Mabiyan siyang nagbigaw-bilabang ng weekend. Formal lang ang nagpanumpa para siya ay katatlo kag uling nga termino bilang gobernador sa Negros Occidental, si Governor Eugenio Jose Lacson. Nakip sa iya sining nga ginapabutyag sa mga nagtambong nga mga negrenso ang iya nga mga hinimuan for the past 6 years ng pagbalagad bilang amay sa nasambit nga probinsya. Uman ang iya nga plano sa masunod nga 3 ka tuig bilang gobernador sa Negros Occidental. Yari pamatian naton ang kabahin sa nipayag ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Weather that we are experiencing, I have decided to instead give a very brief remark, and instead I will just give my report during the State of the Province address in the next Sangguniang Board meeting. Honorable Francis Pangilinan, Senator of the Republic of the Philippines, Vice Governor-elect Joven Alonso, members of the Sangguniang Panlalawigan, district representatives, mayors, vice mayors, our partners from national, regional, and local agencies and offices, NGOs, multi-sectoral representatives, our friends from the Northern Territory, Australia, Honorable Deputy Speaker Brian O'Gallagher, Mr. Sean Mahoney, and Ms. Alana Kay, the men and women of the provincial government, friends, fellow Negrenses, mayong gabi. Each time we gather on these historic steps of the Capitol for the inauguration of the Governor of Negros Occidental, we do so not merely to witness a ceremony, but to rekindle our collective hopes.
and aspirations for the province we so deeply love and are proud to call our own. It is once again by the grace of our Creator and the will of the Negrense people that I stand before you today. I do so with deep humility, conscious of the weight of the mandate renewed and the responsibilities that come with this, my third and final term as governor. I began my term in 2019 with Avance Negrense as our developmental agenda. Over the years, it has grown. It has evolved in a battle cry, a shared vision, and for many, an identity. Avance Negrense is no longer just a roadmap for progress. Avance Negrense is who we are. Avance Negrense is us. In 2019, we began a journey of hope and promise to realize the potential of our province and people. Today, we reaffirm our commitment not simply to continue what we have started, but to finish strong, to institutionalize progress, and to ensure that the gains we have collectively built will last beyond any administration. Ours was a time marked by challenges of historic proportion, a global pandemic, natural disasters, including the sporadic eruptions of Mount Kanlaon for more than a year now, and changing economic landscapes, and yet, together, we persevered. While we address the immediate needs brought by calamities and emergencies, we never cease to move forward because our administration, together with Vice Governor Jeffrey Ferrer and now incoming Vice Governor Joven Alonso, the board members and the provincial government, with the unwavering cooperation of our local chief executives and district representatives, understood that while we must respond to the urgencies of the present, we must also keep our eyes fixed on the long-term progress of our province. We built hospitals and schools, protected our farmers, strengthened our health system, and transformed our digital infrastructure. We ensured that the people most in need, the vulnerable, the young, the displaced, and the marginalized were never left behind. As I begin this final term, I do so with full awareness of the impermanence of public office. Time humbles us, but it calls us to make each moment count, to serve with purpose and resolve. Let us be reminded, public office is never about how long we serve, but how many. Extended its congratulations to our newly elected officials. Ang gabay mga biyan sa naging bayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. So yan sining ginpabutyag mga biyan nga sa piyak sa mga ginatubang nga mga kalamidad sa ila sining nga probinsya, particularly ang paglupok sa Mount Kanlaon nga nagdala sa halit for more than a year na. Umaling sa naglupok ini sa nagdigay nga Hunyo 3, 2024. Ang provincial government of Negros Occidental padayon sa paghatag sa nagaigo nga solusyon sa sining nga problema, particularly sa mga kinahanglanon sa mga pumulo kag pagpapag-on sa sistema sa edukasyon, ikaayong lawas kag palangitan-an sang mga Negrense. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 sa aga. Ugang mga updates kag mga balita bantayan mga biyan ha sa aton sining mga masunod nga edisyon sa programa Balita Issue Kagiban pa. For the meantime, it's time to say goodbye. Datig lamang kung tumatong edisyon sa mga adlaw sa Lunes, Hunyo 30, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defanto sa studio, kag Mr. John Roger Jones Otero sa studio. Sa transmitter, ako naman ang inyong inalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas.
balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo